Good morning mga kabayan, kamusta kayo dyan? Ito po yung tatalakayin natin ngayong araw na to. Ito yung part 2 tungkol dito sa PhilHealth mandatory contribution na 3% ngayong 2020. Take note ha. Talagang kinaklaro ko lang ngayong 3% at 2020. Sarap ng kape. So, kahapon madami nang may mga malalaking tao na tumutulong sa atin bilang OFW. So, nung kahapon nagsalita din ang ating Department of Foreign Affairs sa pamumuno ni Secretary Teddy Locsin. Sabi niya dito, after the abolition of the income tax on OFWs, they figured another way to tax you for the great privilege of being born Filipino, poor and jobless at home. Let's all sing for nothing. Why don't we just leave OFWs alone, except to help them when they are in trouble? Their blood but better wages abroad account for 10% of the GDP according to the blank who want to make some of their earnings. So, ito ay na-publish sa page ng News 5 kahapon. So, sabi dito, pasanin lang daw ang ipapataw na dagdag 3% sa monthly contribution ng mga overseas Filipino workers. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin. So medyo may backup na po tayo mismo sa kabinete ng ating presidente na si Teddy Locsin. So nagsalita mismo Department of Foreign Affairs na hindi siya sang-ayon sa 3% na ipapataw sa ating mga OFW. So good job, sir. At 15 hours ago, sa YouTube channel naman ni Ben Tulpo na Unfiltered, is tinalakay niya dito yung tungkol sa ginawang aksyon ng PhilHealth. Ayun po. Ito ang aking sasabihin ngayon. Unfiltered, kabalbalan, kabarustugan. Maliban sa hindi patas, hindi makatao itong mali na ginawa ng PhilHealth. Antakin yung mandatory 3% increase sa premium contribution ng mga Pinoy overseas o OFW natin. Hindi man lang nagbigay ng paunang abiso ang PhilHealth. Sa salitang Ingles, no prior notification. Bilang kortesiya man lang o respeto sa ating mga buhay na bayani na kung tawagin natin mga OFW. Malaki ang natutulong ng overseas remittance mula sa ating mga OFW sa ekonomiya ng bansa. Ilang administrasyon na nakalipas, panahon ni Estrada, baklikwan na natin, panahon ni Ramos, Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, panahon ni Pinoy, hanggang kasalukuyan. Ang pagbibigay halaga o importansya sa ating mga buhay na bayan ay dapat nangyari para sila man lang makapaghanda at marinig ang kanilang mga boses bago inilunsad ng PhilHealth itong mandatory 3% increase sa premium contribution ng mga OFW. Sa salitang kalye, busina man lang kasana kayo dyan sa PhilHealth para magkaroon ng malinaw at malusog man lang na diskusyon o ito'y pag-uusap man sa parte ng mga OFW, marinig yung feedback. Hindi yung pinagduduldulan ninyo sa PhilHealth at may halong banta pa sa mga hindi rin makakapagbayad. Ano to? Ang stilong ginawa ng PhilHealth sa kanilang pag-aanunsyo ay parang mabahong utot na basta na lang ibinuga ng PhilHealth sa mga kababayan nating OFW. Kaya mahigit 300,000 OFW na ang nagpetisyon sa pamamagitan ng online signature campaign. Pumapalag at nagpapahayag ng kanilang disgusto
sa hakbang na ginawa ng PhilHealth. I find this lack of foresight, lack of planning, a bit irresponsible on the part of PhilHealth, unfiltered. Magalit na kayo kung magalit na kayo. Itinoon pa ng PhilHealth sa gitna ng world pandemic COVID-19 crisis. Ito'y habang ang ating pamahalang nasyonal ay kukumahog magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan dito sa Pinas, tulad ng Social Amelioration Wage Subsidy mula sa SSS at cash remittances na ibinibigay ng pamahalang nasyonal na may tuturing magandang balita sa ating mga kababayan mula sa ating national government. Samantala kayo dyan sa PhilHealth, anong meron? Bad news na kayo, bad trip pa para sa mga OFW. Bakit? Ang sabi kasi ng PhilHealth, mga bossing, ang sino mang OFW na hindi magbayad ay uobligahin singilin, papatawa ng interes sa mga OFW magmimintis sa pagbabayad ng PhilHealth mandatory 3% contribution. Tingnan niyo yan. Hirap na nga ang buhay ng mga OFW natin. Ilan sa kanila nagtitiis? Marami sa kanila nagtitiis, malungkot. Layo na nga sa pamilya. At iba naman, tuloy na yung nasira ang pamilya. Mga mag-asawang nagkahiwalay. Subalit tuloy pa rin sila sa pagpapadala sa kanilang pamilya kahit hirap na. May ibang mga OFW natin mapalad, maunlad. Siguro sa buhay, sa kanilang estado, hindi na iimik. Baliwala itong 3%, samantala sa iba, hikahos. Malaking bagay ito mga bossing. Ito'y dagdag pasakit at kalbaryong ginawa ng PhilHealth sa buhay ng mga pobreng OFW natin. Sino ba naman ang matutuwa rito? Aber, sige nga. Sino ba naman ang magbubunyi? Hindi kayo dyan sa PhilHealth. Tama. Gusto yata ng PhilHealth ang papel kontrabida sa mata ng mga OFW natin. Kaya umayos nga kayo mga bossing. Kayo dyan sa PhilHealth. Maraming paraan pwedeng gawin ng PhilHealth. Hindi yung karakaraka. Kayong magagaling dyan sa PhilHealth. Kung meron man kayong tinatawag na corporate planners at mga think tank group, ano ba nangyari? Ba't nagkaganito? Ba't may halo pa kayong banta na may pataw na penalties at interest sa mga OFW magmimintis sa pagbabayad? Maaring baliwala dyan sa inyo sa PhilHealth ang 3% para sa mga OFW. Malaking bagay yan mga bossing. Kayong magagaling dyan. Dagdag laman sa hapagkainan. Dagdag laman sa sikmura ng kanilang mga pamilya. Tama po. Ilan sa kanila, inaabuso na ng mga dayuhang amo, minaltrato, nagpapakandahirap, nagsasakripisyo para sa pamilya at para sa bayan na rin natin. Kaya nga, mga buhay na bayani, kayo dyan sa PhilHealth, kabaliktaran, dagdag pasakit. Ayusin niyo to. Sandamakmak ang reklamo ng mga OFW nakarating sa digital media ng Bitag at Bitag Live, Ben Tulfo Unfiltered, sa aming Bitag Multimedia Network. Humihingi ng saklolo, humihingi ng linaw. Ako, si Ben Tulfo, inaantay namin. Hindi ako pwede rito manahimik at yung tahimik na nakakabingi. Hindi ako pwedeng hindi magsalita. Uulitin ko, ang gobyernong nasyonal natin, gumawa ng hakbang, tulungan ng mga kababayan natin naghihirap. Nabanggit ko na kanina, kayo sa PhilHealth. Kung ang SSS gumagawa ng paraan at babahagi ng social at wage subsidy, kayo sa PhilHealth, maganda bang balita ang ginawa ninyo? Sa gitna ng worldwide crisis ng COVID-19, nag-aalala ang mga Pinoy natin. Ilan sa kanila walang trabaho, ilan sa kanila tenga ngayon. Ilan sa kanila humihingi ng saklolo. Kami, sa Bitag, alam namin ang kalagayan nila. Kami sa Bitag pinagsusumbungan, kami sa Bitag tinatakbuhan, kami sa Bitag yung mga pinupuntahan ng mga kaanak at pamilya ng mga ito. Kaya kayo dyan magagaling sa PhilHealth. Pakinggan niyo maiging aking sasabihin, hindi ako kontra gobyerno. Tumutulong kami sa gobyerno. Nakikipagkaisa ang Ben Tulfo Unfiltered at lahat ng produksyon ng Bitag kung pag-uusapan ay pangangailangan etong sa kapakanan ng OFW.
Malaking issue to. Ayusin nyo to. Ako si Ben Tulfo. Unfiltered. Yun po yung pahayag ni Bentol po, talagang pinagtatanggol tayong mga OFW. So maraming salamat Sir Bentol po sa iyong mensahe at pagkabog sa ahensya ng PhilHealth. So dagdag ko lang po, kasi itong PhilHealth na to, ang masakit dito, pag nagmintis ka, for example, nagmintis ka ng hulog, o late ka naghulog, is magkakaroon ka pa ng penalty. Ikaw pa ngayon yun may kasalanan. Kasi nga mandatory eh. Yun nakalagay. So, ibig sabihin, pag hindi mo pala nabayaran yung buwan na yun, at mape-penalty ka pa. So, talagang masakit nga talaga. 3% na nga ang kinuha nyo. Pag late pa nagbayad yun si OFW, magkakaroon pa ng interest ang kanyang hulog. At ang pinakamasaklap pa dyan, for example, at ikaw mismo na OFW na hospital ka during your vacation dyan sa Pilipinas, at hindi updated ang iyong hulog, hindi ka covered ng PhilHealth. Kasi nga, magamit mo man o hindi yung PhilHealth na yan, is wala kang mapapala. Tama nga yun sabi ng mga ibang OFW na hindi tulad ng SSS or Pag-ibig na parang nagbibuild ka dyan ng pera mo din. Dito kasi sa PhilHealth, wala kang nabibuild dito. So kung ganyan man na minamandatory nyo talaga, madaming nagsasabing mga OFW na mas magandang kumuha na lang kami ng sarili naming insurance kung nire-require nyo talaga ang health insurance. Kukuha na lang kami katulad ng Pilam Life. Kasi doon, hindi nasasayang yung hulog namin. Kasi nga, nagbibuild kami doon. May mga doon, nabibuild doon. Hindi nasasayang. Na in case of emergency na may mangyari sa amin, may makukuha yung family namin. Hindi tulad dito sa SSS, na pag halimbawa hindi ka na OFW at hindi ka na naghuhulog ng iyong premium contribution dyan, wala ka na din. Wala ka din makukuha. At isa pa dyan, based on my experience, pag pa-check up ka lang dyan sa Pilipinas at pupunta ka dyan sa hospital, hindi naman lahat saklaw ng PhilHealth. Ang nasasaklaw lang yan, lalo-lalo na pag sa mga experience namin, pag na-hospital ka, ganon, na-confine ka, doon gumagana yung PhilHealth. Pero sabi ko nga, hindi talaga nila full coverage ng PhilHealth. Okay, agree ako doon. Kasi nga, maganda pa ang may fixed rate na sinasabi na binabayaran noon. Mula sa 900 ang OFW noon, naging 1,200 fixed rate per year. At nung nakarang taon is 2,400. Ang bayad ng OFW. Fixed rate yon sa isang taon. Ngayon, kaya talagang umaangal lang lahat ng OFW na tulad ko. Kasi nga, bantakin nyo naman, 3% of your monthly salary, yun ang magiging hulog mo sa monthly. Kaya talagang mabigat. At tama yung sinabi ni Ben Tulfo na masyadong madami nang nagpe-petition. So, hindi na nga lang 300,000 ang nag-petition dito. At isa na din ako doon sa nag-sign ng petition doon sa change.org na site na yon, na tungkol sa para amyendahan yung bill na yan. Kasi nga, bill na po yan. So, pumasok po yung balita ngayon dahil madami po naman tayong kaibigan. So, shout out kay Chino Moreno, isang OFW din dito sa Europe. At may pumasok na balita. So, makikita naman natin ngayon doon sa page ng GME News. 3 hours ago. Sabi niya dito. 3 hours ago ha. So, ang oras po ngayon dito sa Belgium is 9:30. So, 3 hours ago na nag-post ang GMA, sabi dito. Ayan po.
So just in, presidential spokesperson Harry Roque just announced that OFWs will not be required to pay premium which is worth 3% of each OFW's monthly salary. Instead, collection of PhilHealth premium for OFWs will be voluntary. Sabi niya. So, ibig sabihin, dito na lang sa sinabi dito is voluntary. So, may mga, basahin po natin yung mga comment nila dito sa page ng JME News. So, masyadong maliwanag po. Sabi na, Ansel Ray Dejos, sabi niya, for it to be legally binding, the law has to be repealed by Congress. Hope this is not just lip service to pacify the OFWs. Correction, IRR has to be amended. So talagang klinaro niya kasi nga bill na po ito. Magkaroon tayo ng hard copy kahit papano na OFW. Kasi na para sabihin doon na hindi mandatory, voluntary na lang. So pag voluntary, magkakaroon tayo ng agreement sana na tayong OFW hindi maobliga sa 3% contribution. Bigyan na lang tayo ng fixed rate na tulad doon na 2,400 kahit itaas nila kaunti, pwede naman yon. Sabihin na natin magtaas sila ng 500. So, for example lang po, halimbawa, 3,000 yearly, mas okay po yon kaysa naman sa monthly ka magbabayad ng 3% according to your monthly salary. So, mas klaro po yon. Kaya nga ako, mula nung nandito ako sa Europe, is alam ko yan eh. Nagsimula po kaming magbayad ako ng OFW contribution diyan sa PhilHealth ng nabutan ko yan 900 pa yan eh. 900 pesos yearly. Tapos tumaas po ng 1,200 yearly po yan. Tapos hindi nagtagal, nagbayad na din po ako ng 2,400 yearly pero fixed rate po yan. So sana magkaroon din po sana ng ganun na lang. Wag yung 3% according to your monthly salary. Yun po ang kuan. So yun nga, may naglabas ngayon ng statement itong si Secretary Harry Roque na sinasabing voluntary na lang. Pero siyempre sabi doon sa bill na kuan yung sabi doon sa bill na kumbaga mandatory nga at kuan. So madaming naglabasan po. Madaming mga share na po dito sa Facebook ko kasi nga pinupush ko din po yung aking kuan para hindi lang po dapat so may page po dito lumabas at sabi nga po dito PhilHealth payment no longer needed for issuance of overseas employment certificate. So isang action na po yon. So ibig sabihin hindi na po pwedeng panakot na pag hindi ka nagbayad ng PhilHealth is hindi ka mai-issuehan ng overseas employment certificate. According dito sa author na to, President Rodrigo Duterte has instructed the Philippine Overseas Employment Administration and Overseas Workers Welfare Administrations OWA to stop requiring payment of PhilHealth premiums for issuance of overseas employment certificate. To overseas Filipino workers, this was stated by Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque during a virtual press briefing on May 4. Inatasan na po ng Presidente ang POAA at ang OWA na wag nang gawing requirement ang pagbabayad ng PhilHealth para makuha yung Overseas Employment Certificate. So, hindi na po kayo hostage. So, magandang move to, yun sinabi nitong, yun nga, yun sasabi ko kanina,
na sinabi ni presidential spokesperson na Harry Roque na nanggaling sa ating presidente. So he also said that increase in PhilHealth premiums will be on hold while crisis brought by COVID-19 pandemic is ongoing. Sa ngayon po, habang mayroon tayong krisis, ang naging desisyon ng presidente, wag na muna tayong magpataw ng karagdagang pahirap sa ating mga OFWs. Lalong-lalo nga sa panahong napakadami sa kanila ang nagre-repatriate at nawawalan ng trabaho. Secretary Roque said. Whether or not tataas po yan. Whether or not, sabi niya, whether or not, kung tataas po yan, realidad po na ang isang insurance system ay kinakailangang nakabase po sa actuarial science. Ang nilinaw ko lamang po, unang-una, ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.25% from 2.75%, he explained. However, Roque said non-payment of premiums does not mean exclusion from benefits. So, ibig sabihin, maliwanag po ha. Ulitin po natin. However, Roque said non-payment of premiums does not mean exclusion from benefits. So, ibig sabihin, kahit hindi po kayo magbayad, is excluded po kayo sa benefits. At pangalawa, nakasaad po sa batas sa ating sinulong na kapag hindi napagbayad ng premiums, hindi po yan dahilan para mawalan ng benepisyo. Okay, maliwanag. Kasi alam ko si Secretary Roque, nung isa pa siyang party list representative, siya po yung nagsibatas nitong kumbaga, maganda yung batas na ginawa niya Hindi naman ito tungkol sa pagtaas kasi ng premium talaga or whatever. Sinasabi niya lang na lahat sana tayo pag na-hospital is at least included na sa benefits. So, dahilan para mawalan ng benepisyo. Kahit anong mangyari po, sagot tayo ng Estado. Tama nga naman, sagot tayo ng Estado sana. Alinsunod sa obligasyon ng Estado na magbigay ng karapatan ng kalusugan sa lahat ng mamamayan, he said. So, yun po yung bagong statement ngayon na naglalabasan ngayon. So, talagang mainit na minute po yung usapin ngayon tungkol sa PhilHealth. At sana tuloy-tuloy po tayo para at least magkaroon po tayo talaga. Kasi baka biglang masyak po tayo na pag nagbakasyon ka sa Pilipinas at ngayon magbabayad ka ngayon sa PhilHealth at magugulat ka na ganun pa rin yung sistema na doon mismo sa PhilHealth. Na yung monthly salary mo, 3% of that. So magugulat po tayo. Mabibigla ka na lang. Akala ko ba hindi na ganyan. Magugulat na lang tayo. So maliwanag po na nakalagay po dito. Hindi na po ang linilinaw ko lamang po unang-una ang pagtaas po ay hindi 3%. It's only 0.25% from 2.75%. He explained. However, Roque said non-payment of premiums does not mean exclusion from benefits. So medyo baka na-misinterpret po siguro ng PhilHealth yung sinabi ni Secretary Harry Roque or hindi nila masyadong naintindihan yung ginawang batas at gumawa sila ng sarili nilang formula. So sana malinawan po. Yun nga yung suggestion ko bilang OFW, sana yung 2,400, sabi ko nga, yung 2,400 na fixed rate na binibigay nyo dito sa OFW,
kung 0.25% yung itataas nyo, sabihin na natin, pwede na siguro yung magtaas kayo ng 500 na fixed rate na ihulog namin bilang OFW. So, pwede na po siguro para makatulong naman kami. Pwede na. Hindi na siguro masakit yon 3,000 a year ang may hulog. Pwede siguro. Kaysa naman bibiglaan nyo kami na kaysa sa choice na monthly salary. Nasabi ko nga, dun sa naunang video ko, na kung 20,000 ang nire-receive mong sweldo a month, 3% ng 20,000 is lumalabas na 600 pesos monthly. So, masyadong malaki po. Yun ay nakabase lang po sa 20,000 na sinasabi ko. So, malaking minus po yan. Kawawa naman yung OFW na nagre-receive ng 20,000 pesos lang, malayo na nga sa pamilya, tatanggalan nyo pa ng 3% monthly para lang makapag-contribute siya dyan sa PhilHealth. So, masyadong masakit nga po talaga. Tama nga yung sinabi ni Sir Bentul po, na imbis na ipapadala namin sa pamilya namin yan, isusubo na lang, is kukunin nyo pa. Hindi naman po kami kumbaga, galit or whatever, na ibig kong sabihin is masyadong ayaw namin tumulong dyan sa Pilipinas or mag-contribute sa PhilHealth. Huwag naman po sana yung monthly 3% of the salary namin. Sa akin is okay na ako nga. Kaya nga sabi ko sa inyo, naranasan kong maghulog ng 900 fixed rate yearly noon, tapos 1,200 fixed rate nung patas kayo ng pataas. Huwag naman yung monthly salary. Kung ako lang tatanungin nyo, kung magbibigay kayo, halimbawa yung 3,000 fixed rate yearly para sa mga OFW, siguro pwede na yon sa amin. Yung 3,000 fixed rate. At least magaan-gaan kahit papano. Pero kung tutusin, sayang pa rin yung 3,000, no? Pero yung hindi naman kami, gusto naman, alam ko, yung mga OFW gusto din naman tumulong dyan sa gobyerno natin sa Pilipinas. So, yun lang po masasabi ko. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button at bell button para updated ka sa mga bago kong uploads. Maraming salamat and God bless mga kabayan. So, kung may masagap pa rin tayo tungkol sa PhilHealth, is ituloy-tuloy po natin pag-usapan. God bless at mabuhay kayo. Babush!